Kababayan, magandang araw po mga kababayan. At tiyakin po ng ating kapulisan ang mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Lalong-lalo na po dito po sa National Capital Region or Metro Manila sa pamumuno po ni Police Major General Anthony Aberin. Patuloy po silang magbibigay ng makatao, makadiyos at may pagmamalasakit na serbisyo bawat sa ating mga kababayan. At ganoon din po sa area po ng Quezon City Police District. Asahan nyo po ang 24 oras na pagbabantay, pagsiserbisyo sa pamumuno po ni Police Brigadier General Glenn Selvio. Katuwang niya po ang lahat ng sangay ng buong pwersa ng Quezon City. Asahan nyo po ang kanilang paglilingkod para po sa inyong kaligtasan. Magandang araw po, Chairman. Kamusta po ang inyo pong barangay between ng ating kapulisan na kung saan ang gusto nga po ng ating Chief PNP na si General Nartates maramdaman ng ating mga kababayan ang kanilang serbisyo dito po sa inyong komunidad? Okay, magandang hapon po sa inyo. No? Napakaganda po ng ugnayan ng PNP, especially ng Station 3, between Station 3 and our barangay sa Uyo. No? Ang maganda ang aming relasyon at lagi po mga nagro-ronda rito po ang ating mga kapulisan. Sila po ay laging dinidispatch po dito sa aming barangay at katuwang po ang aming mga BPSO. At ito po ay malaking tulong sa mga areas na kung saan ay tingin namin na medyo delikado po, tingin namin na medyo at risk, lalo na pagdating sa mga schools po. Opo. Chairman, meron po ba kayong mensahe para sa ating kapulisan po? Okay, sa ating mga kapatid na pulis, maraming salamat po sa patuloy ninyong serbisyo. Kayo po yung nagiging katuwang namin at hindi namin kaya ito ng kami lang. Kaya napakalaking bagay po na ang ating kapulisan ay laging nandyan po kasama namin sa pananatili ng ating peace and order dito sa barangay sa Uyo po. Maraming salamat po, Chairman. Magandang araw po, Kagawad. Dito po sa barangay ninyo, kamusta po ang activity po ng kapulisan na kung saan ang gusto nga po ng ating PNP Chief maramdaman at dama ng komunidad? Dito po sa barangay nyo, dama po ba ang activity ng kapulisan? Sa barangay Talima po, daman-dama ang activity ng mga kapulisan. Okay po. Tapos sir, ano po ang inyo pong mensahe para sa ating kapulisan po? Sana tuloy-tuloy po nila yung ginagawa nilang magandang pagsiservisyo sa ating mga kabarangay. Salamat sir. Maraming salamat po. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Di ka ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino
sinupoprotekta. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito, para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba,
maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat
Ang katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating iterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ang tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Ang katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin.
Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Husgahan lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Dugo at pawis sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganit ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman nating lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Katotohanan kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama.
masama. May mga kontento na at ganit ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang It is a badge of honor placed in your heart, a reminder of your duty to enforce the law without fear or favor. Goodbye tension and hello pension ka na. Congrats and God bless classmate. The Quezon City Police District, under the leadership of District Director, Police Brigadier General Ronnie Glenn Silvio, proudly introduces its newest initiative, the Project Talk, which stands for Thank Them for Sharing, Ask How You Can Help, Listen Without Judgment, and Keep Supporting. A Walk the Talk campaign through the QCPD Kids Care Program in alignment with the Quezon City's child-friendly advocacy under the leadership of Mayor Joy Belmonte. The project was conceptualized following an incident handled by Batasan Police Station 6 involving young survivors who needed not only police intervention but also compassion, guidance, and continuous psychosocial support. Recognizing the emotional and practical challenges faced by victim survivors and their families, Police Brigadier General Silvio initiated a survivor-centered program aimed at helping children heal, recover, and regain hope. With this vision, Project Talk was initially launched on April 28, 2026 at the QCPD Grandstand, marking the beginning of a compassionate and action-driven initiative dedicated to supporting young survivors aged 18 years old below who are under protective care and support programs. During its initial rollout, 11 beneficiaries aged 13 years old and below received assistance and participated in a series of meaningful activities designed to promote healing, emotional wellness, and positive social engagement. Following the launching, the beneficiaries were first brought to the Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, where they participated in interactive and nature-based activities aimed at promoting emotional wellness, confidence building, and social interaction. Thereafter, the group proceeded to UP Town Center for lunch at Jollibee,
where the participants were provided meals and an opportunity to rest and socialize. After lunch, the beneficiaries enjoyed interactive activities at Time Zone UP Town Center, participating in age-appropriate games and recreational activities designed to reduce stress, boost confidence, and encourage healthy social interaction through play-based intervention. The activity continued at Art in Island in Cubao, Quezon City, where the children immersed themselves in creative and interactive exhibits that encourage imagination, self-expression, and enjoyment. Touched by the initiative, the owner of Art in Island personally extended support to the beneficiaries by providing them with souvenirs and school supplies. Thereafter, a reflection session was conducted where participants were encouraged to share their experiences and feelings about the activity. So a lot of animals, especially their scientific names, the historical facts of them, and it's so very, very enjoyable. Ang na-discover ko po dito sa zoo na to is more and more animals na hindi ko pa na-encounter in my own life. I've been here before since I was a kid. Dinadala ko doon si mama kasi it's beautiful and marami akong natutunan na bagong things and pwede ko siyang gamitin in the future for my career and dignity. They also extended their heartfelt gratitude to Police Brigadier General Silvio and the QCPD as a whole for providing not only assistance but also a memorable and meaningful experience for the children. Maraming salamat po sa sir na may ganitong programa, yung PCP na magbigay ng kasiyahan kahit sa araw sa mga bata. Maraming salamat po sa Randy. Thank you, Sir Randy! Thank you, QCPD! Through Project Talk, young survivors are provided with financial assistance, counseling, medical, psychosocial, and legal support in close coordination with the local government of Quezon City, the Social Services Development Department, and the Quezon City Protection Center to ensure a seamless and integrated referral system for sustained care and support. With this project, the QCPD reaffirms its commitment to build trust and ensure that no beneficiary feels alone in their journey toward justice and healing, recognizing that every voice matters, every story deserves to be heard, and every beneficiary deserves unwavering support. Police Brigadier General Silvio said. QCPD week-long anti-criminality and anti-illegal drug operations result in arrest of 210 individuals. The Quezon City Police District, under the leadership of District Director Police Brigadier General Ronnie Glenn Silvio, reported the arrest of 210 individuals during the week-long anti-illegal drugs and anti-criminality operations in Quezon City, conducted from May 10 to 16, 2026. In the campaign against illegal drugs, a total of 53 anti-illegal drugs operations were conducted, arresting 76 suspects and confiscating 2,254,806 pesos and 40 centavos worth of illegal drugs. In the campaign against wanted persons, 77 individuals were arrested, including 40 most wanted persons and 37 other wanted persons. Among the notable arrests were alias Ruel, apprehended by Novaliches Police Station 4 for maltreatment after evading arrest for 9 years. Alias Christian, arrested by Cubao Police Station 7 for violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Also arrested was alias Carolina,
identified as number 3 most wanted person of police station evaded arrest for illegal recruitment in large scale. The respective courts of origin of the warrants have been notified regarding the arrest of these wanted individuals. Meanwhile, in the campaign against illegal gambling, a total of 37 operations were conducted, which resulted in the arrest of 53 gamblers and the confiscation of 21,342 pesos in bet money. In addition, the QCPD also conducted 4 operations against illegal firearms, leading to the confiscation of 4 firearms and the arrest of 4 individuals. Charges have already been filed against the suspects before the Quezon City Prosecutor's Office for violations of RA 9165, PD 1602, and RA 10591. The successful conduct of these week-long operations underscores the steadfast commitment of the QCPD in the fight against illegal drugs and all forms of criminality. We will continue to intensify our efforts to ensure that law offenders are brought to justice and that the people of Quezon City remain safe and secure, Police Brigadier General Silvio said. Hapon po, dito tayo ngayon sa Senado. Sa Pangbato at kasama natin si Kuya Gani, ang presidente ng Samahan ng mga Tabi. Sir, ano pong masasabi natin ngayon sa ating konting tulong para sa ating selebrasyon, konting biyaya para sa selebrasyon natin ng Idul-Adha? Unang-una po ay maganda po yung pakikitungo namin sa inyong mga kapulisan dito po sa Station 12 na lagi naman tumutulong po sa amin. Kahit konting tulong ay malaking bagay po sa amin. Saka hindi rin kami makakalimutan ng mga kapulisan na magkakatulungan tayo. Sa kung ano man maging problema ay pwede naman mapag-usapan at mabigyan ng solusyon. Pero maraming salamat po sa inyo na natulungan po kami sa mga ganitong lalong-lalo na po Happy Idul-Adha Mubarak. Maraming salamat po. Ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Lagi patayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang bahagi. Siguraduhin na kalap ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala pati ng halagang pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente na pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 132 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at detalyadong informasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong ginagawan. Parusa sa pagnanakaw ay sa revised penal code ang 0. Paalala para sa publiko. Lagi bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang bahagi. Siguraduhin na kalap ang iyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, manatilihin itong nasa harapan ng inyong Harnak you citizen. Paalala mula sa Quezon City Police District. Online
sa investigasyon kung sakaling may insidente na pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong tinakbuhan. Parusa sa pagnanakaw ay sa revised penal code. Ang sino ang mapatunayan ng kasala ng pagnanakaw ay maaari mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon. Depende sa halaga ng ninakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili. Okay, pindutin mo na. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Lagi bantayan ang inyong mga personal na gamit lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may lalaki iwan, manatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. At siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Bigyan ng malinaw at detalyadong impormasyon at direksyong tinakbuhan. Parusa sa pagnanakaw ay sa revised penal code. Ang sino ang mapatunayan ng kasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon. Depende sa halaga ng ninakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahirap magsumbong. Sama-sama natin labanan ang ating pamilya. Magtulungan po tayo. Dapat sa kami, maraming ang ligtas at mapayapang lungsod ng Quezon. Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at pagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. City Police District. Paalala para sa publiko. Laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha.
empleyado at siguruing mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, ipantayan ang inyong mga personal na gamit lalo na sa pagpublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o pamahalaan kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pagpublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko, lagi bantayan ang inyong mga personal na gamit lahat na sa pagpublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pagpublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Araw sa ating minamahal na Q-citizens. Narito po ang paalala mula sa Quezon City Police District kaugnay sa pag-iingat laban sa mga kapitbahay at iba pang uri ng pagnanakaw. Siguraduhin na nakatandado ng maayos mga pinto, tanak at gate, lalo na kapag pagtulog ng mga kapitbahay. Iwasan din mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga masasamang loob. Mabuti maglagay ng ilaw sa labas ng bahay at makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay upang mapanatili ang pagkabantayan at pagkakaisa sa komunidad. Kung may kapansin po kami ng hinalang tao o kilos sa inyong lugar, agad pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station o tumawag sa emergency hotlines 911 o QC Helpline 122. Paalala rin po sa lahat na huwag basta magpapasok ng hindi kakilala sa inyong tahanan at tiyaking verifikado ang pagkakakilanlan ng mga delivery rider, utility personnel o iba pang bumibisita sa inyong tahanan. Ang pag-iingat at pagkikipagtulungan ng bawat isa ay mahalaga upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang ating komunidad. Siguro ang salita ko ng tao isa, balik ko lang mahalagang
na kaligtasan. Huwag maglalakad sa malilim o tahimik na lugar at lalo na mag-iisa. Magaling magbigay ng impormasyon sa inyong mga kapamilya o kaibigan tungkol sa inyong pinaroroonan na pupuntahan. Magsuot ang komportabeng damit at sapatos na makapagbibigay daan sa mabilis sa paggalaw kung kinakailangan. Iwasan magandang usap sa mga kahinahilalang tao at agad umalis kung nakakaramdam ng panik. Paalala para sa mga kababaihan at kabataan. Magdala ng personal safety tools tulad ng whistle o pepper spray at alamin kung paano ito gamitin ng maayos. Huwag tanggapin ang mga inumin o pagkain mula sa hindi kakilala, lalo na kung wala sa inyong paningin habang inihahanda. Magkaroon ng kumpiyansa na tumagi kung may gumagawa ng hindi komportabeng kilos o paglapit. Paalala para sa lahat. Magtulungan upang mabantayan ang isa't isa. Kung may napansin na kahinahilalang kilos o tao, agad na ipagbigay alam sa autoridad. Panatilihin ang open communication sa inyong pamilya at komunidad. Huwag mahiyang magsumbong kahit pa ang suspect ay kamag-anak. Tandaan, ang kaligtasan ng lahat ang mas mahalaga. Ang parusa sa rape ay may kaparusahan mula 6 na taon hanggang pangangapagbuhay ng pagkakabilanggo. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama natin labanan ang anumang uri ng krimen. Matuloy tayong lahat. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng isang paalala sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. At iba pang matataong lugar. Lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang iyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas kung madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin ang establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Parusa sa pagnanakaw ay isang vice penal code. At sino ang patunay ng kasala ng pagnanakaw ay maaaring mapasama ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Magtulungan po tayo, new citizens at QCPD. Laban sa krimen, para sa isang lungsod, ang kapayapang lungsod ng Quezon. At iba pang matataong lugar.
Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at detalyadong informasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at Ito po ang paalala mula sa Quezon City Police District kaugnay sa pag-iingat laban sa mga aktibbahay at iba pang uri ng pagnanakaw. Siguraduhin nakakandado ng maayos ang inyong mga pinto, bintana at gate, lalo na kapag matutulog o aalis ng bahay. Iwasan din mag-iwan ng mga halagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga masasamang loob. Makabubuting maglagay ng ilaw sa labas ng bahay at makipag-ugnayan sa inyong mga kapitbahay upang mapanatili ang pagbabantayan at pagkakaisa sa komunidad. Kung may mapansin pong kahinahinalang tao o kilos sa inyong lugar, agad pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station o tumawag sa Emergency Hotline 911 o QC Helpline 122. Paalala rin po sa lahat na huwag basta magpapasok ng hindi kakilala sa inyong tahanan at tiyaking veripikado ang pagkakakilanlan ng mga delivery riders, utility personnel o iba pang bumibisita sa inyong tahanan. Ang pag-iingat at makikipagtulungan ng bawat isa ay mahalaga upang mapanatiling ligtas at mapayapa ang ating komunidad. Magtulungan po tayo, new citizens, at Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isang paalala mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko. Lagi bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mahalagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling makuha. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin mapagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng inyong pananalapi. Kung may emergency, tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline 911. Magbigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na damit at direksyong tinakbuhan. Parusa sa pagnanakaw. Ayon sa Revised Penal Code, ang sino mang mapatunayang nagkasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon. Depende sa halaga ng ninakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy na nananawagan ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong. Sama-sama nating labanan ang anumang uri ng krimen. Magtulungan po tayo, QCitizens at QCPD, laban sa krimen para sa isang ligtas at mapayapang lungsod ng Quezon. po ang paalala mula sa Quezon City Police District kaugnay sa pag-iingat laban sa mga aktibbahay at iba pang uri ng pagnanakaw. Siguraduhin nakakandado ng maayos ang inyong mga pinto, lalo na kapag matutulog o aalis ng bahay. Iwasan din mag-iwan ng mga halagang gamit sa mga lugar na madaling makita ng mga masasamang loob. Makabubuti
na ilang tao ay nagpupulis o nakakarap ng panganig. Paalala para sa mga kababaihan at kabataan, magdala ng personal safety tools tulad ng whistle o pepper spray at alamin kung paano ito gamitin na maayos. Huwag gagamitin ng mga inumin o pagkain mula sa hindi kakilala, lalo na kung wala silang paringin habang hinihahanda. Magkaroon ng kumpiyansa ng kapatid kung may gumagawa ng hindi komportabeng kilos o paglapi. Paalala mga sa lahat, magtulungan kung mamamataya ng ilang isa. Kung may napansin na kailangan ng kilos o tao, ang ito ipagpilihan sa otoridad. Panagiging na open communication sa inyong pamilya at komunidad. Paalala para sa publiko, pagkaya ng mga personal na gat, lalo na sa pampubliko at ng palengke, mall, terminal at iba pa ang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan. At kung nakakawin yung bahay at tindahan, iwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatili sa harap ng inyong katawan at huwag palino. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga empleyado at siguruhin na pagkakatiwalaan ang mga nag-aasikaso ng nanalabi. Tumawag agad sa Quezon City Emergency Hotline 122 o sa National Emergency Hotline. Bigay ng malinaw at detalyadong impormasyon tulad ng itsura ng suspect, suot na gamit at direksyong itakbuhan. Pagnanakaw. Ayon sa revised penal code, ang sino na napatunayan nagkasala ng pagnanakaw ay maaaring mapatawan ng pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 20 taon, depende sa halaga ng ninakaw na ari-arian. Ang Quezon City Police District ay patuloy ng inyong kooperasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa ating lungsod. Muli, huwag mahiyang magsumbong sa mga ating labanan ang anumang uri ng krimen. Magtulungan po tayo, your citizens, at laban sa krimen para sa payapang lungsod ng Quezon. Mula sa Quezon City Police District. Paalala para sa publiko, laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan. Nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis sa pagpapasunog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pagpublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin itong nasa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling mabukas. Paalala sa mga negosyante, siguraduhin may CCTV sa inyong establishmento upang makatulong sa investigasyon kung sakaling may insidente ng pagnanakaw. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera sa inyong tindahan o opisina. I-monitor ang inyong mga paalala para sa publiko. Laging bantayan ang inyong mga personal na gamit, lalo na sa pampublikong lugar tulad ng palengke, mall, terminal at iba pa ang matataong lugar. Huwag mag-iwan ng mga halagang bagay sa loob ng sasakyan, lalo na sa mga kitang-kitang bahagi. Siguraduhin nakalak ang inyong bahay at tindahan bago umalis o bago matulog sa gabi. Huwag magdala ng malaking halaga ng pera o mamahaling alahas kung hindi naman kinakailangan. Maging maingat sa paggamit ng cellphone sa pampublikong lugar upang maiwasan ang snatching. Kung may dala kayong bag, panatilihin ito sa harapan ng inyong katawan at huwag hayaang bukas o madaling mabukas. Paalala sa mga negosyante. Sa po sa Pultuluan, 277, LOQA, nakapula na ang Capital Medical Center. Huwag magtago ng malaking halaga ng pera. 743, at about 938, 938 at night. N15 para pasti sa atin sa community. Bila